Ito, ang latest weather update. Alamin ang pinakasariwang ulat panahon ngayon dito sa Information TV Educational Channel. Kaninang alas 2 ng hapon ay tuluyan na naging tropical depression yung low pressure area na minomonitor natin. At ito ay nasa layong 1,075 kilometers east ng northeastern Mindanao. Ito ay may lakas ng hangin malapit sa sentro na umaabot ng 55 kilometers per hour at pagbugso o biglang paglakas ng hangin sa paligid nito na umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pa northwestward slowly at ang ibig sabihin po na slowly ay 10 kilometers per hour or slower pa. At sa ating forecast track na ipapakita natin sa susunod na slide ay mas makaka-apekto ito sa mga susunod pa na araw. Samantala, ito namang hanging yan ay patuloy pa rin na nakaka-apekto at nagdadala ng malamig na temperatura sa malaking bahagi na northern part ng ating bansa. At bukod sa malamig na temperatura na dala nito, ay meron din itong mga kaulapan, lalo na dito sa Cagayan Valley region na posibleng magdulot ng mga light rains o mga pag-ambon. At ito po yung ating forecast lang patungkol dito sa tropical depression na ating minomonitor. Hindi pa po natin tinatawag ito na basang na magiging local linya hanggat hindi pa po ito pumapasok ng Philippine Area of Responsibility na nakikita natin na mangyayari sa mga susunod na oras. Also, advisory pa rin po yung ating inilabas. Magiging bulletin po yung ilalabas din natin pagpasok niya dito sa Philippine Area of Responsibility. At base sa ating forecast track, yung tropical depression niya na category ay mananatili hanggang bukas. At by Thursday ng madaling araw, ito po ay mas lalakas pa from tropical depression into tropical storm. At habang tropical storm siya, ito yung category niya na habang binabaybay niya itong northeastern part ng Mindanao at magiging tropical depression itong muli by Saturday ng hapon. And also, gusto rin po natin banggitin na as early as bukas ng hapon ay magtataas na tayo ng mga signal number 1. At least, dahil tropical depression pa lamang po ito dahil meron tayong lead time sa signal number na 36 hours. So, 36 hours prior bago natin talaga na posible na pinakamaramdaman yung bugso ng hangin na associated sa signal number 1 ay nag-i-issue na po tayo. Ang good news naman po dito sa bagyo na paparating ay hindi ito malakas in terms of its category o lakas ng hangin. At ang nakikita natin dito sa ating forecast track ay hanggang tropical storm lamang. Ibig sabihin hanggang signal number 2 lamang. Pero yung mga kaulapan na associated dito, yung mga magpo-form na kaulapan na makaka-apekto sa mga kababayan natin, lalo na dito sa Northern Mindanao, sa buong Visayas, ay makaka-apekto pa rin sa atin. At mamaya po ipapakita natin yung amount ng forecast ng rainfall na ating ipapakita para sa mga susunod na araw. Also, gusto rin po natin i-note, by Sunday, ito yung time na kung saan ito ay nasa Sulusi at ito yung time din kung saan pinakamalapit ito dito sa Metro Manila. Ibig sabihin, kahit na tropical depression siya, yung mga kaulapan, yung tinatawag natin na trough or yung extension ng kaulapan na associated dito sa tropical depression ay posible umabot at magdulot ng maulap na kalangitan dito sa Metro Manila. Tutunog din po yan para mas tumaas yung tsansa ng mga pagulan. At bukod sa Metro Manila, kasama po dyan yung Calabarzon region, Mimaropa region, and of course, itong Bicol region, Visayas, and yung Northern Mindanao, kasama po yung Zamboanga Peninsula.